Plano ng China, pababagsakin ng US Navy sa pamamagitan ng rare earth cutoff. Beijing not only imposing reciprocal tariffs of its own on US goods, also halting the export of those valuable rare earths which are critical for so many US high-tech industries. Sa panahon ngayon ay lalo pang tumitindi ang away ng Amerika at China. Hindi na lang ito tungkol sa negosyo kundi pati na rin sa teknolohiya. Dahil sa mataas na buwis at pagharang sa mga importanteng mineral ay naapektuhan na hindi lang ang dalawang bansa kundi pati na rin ang buong mundo. Lalo na ang presyo ng mga gadgets at sasakyan. Pero paano nga ba nagawang kontrolin ng China ang mga mineral na ito? At ano ang epekto nito sa ating araw-araw na pamumuhay? Alamin natin kung paano naging matinding laban ang issue ng mga mineral sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking bansa sa mundo. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa panahon ngayon ay talagang lumalala na ang hidwaan sa pagitan ng Estados Unidos at China. Ang mga taripa na ipinataw ng Amerika laban sa mga produkto ng China ay parang sugat na hindi lang basta mababaw kundi malalim na malalim ang naging tama sa ekonomiya ng China. Kung iisipin, hindi na sapat ang mga salitang carnage, panic o bloodbath para mailarawan kung gaano kabigat ang pinsala. Ang mga merkado ng China ay halos nalunod sa pula. Ibig sabihin, bumagsak ng husto ang halaga ng mga stocks. Sa Hong Kong ay bumagsak ang stocks sa pinakamalalang antas sa halos 3 dekada. Isang napakatinding pagbagsak na matagal nang hindi nasasaksihan sa lugar na yon. Pero sa panig ng Amerika, hindi lang ito basta usapin ng pera o negosyo. Para sa kanila, isa itong seryosong banta sa pambansang seguridad. Bakit? Dahil ang tinatawag na rare earth minerals ang ginagamit sa halos lahat ng makabagong teknolohiya sa depensa. Kasama rito ang mga fighter jets, mga warship, mga missile at maging ang mga makabagong tank. Ngayon bilang sagot sa trade war na sinimulan ni Donald Trump, ay nagdesisyon ng China na ihinto ang pag-export ng ilang critical minerals papunta sa Estados Unidos. At hindi lang iyon ang ginawa ng China. Mas pinalala pa nila ang sitwasyon. Naglabas sila ng panibagong hakbang kung saan nagpatupad sila ng mabibigat na pagbabawal sa pag-export ng 7 uri ng rare earth minerals. Ang mensahe nila ay malinaw. Gusto nilang ilagay sa alanganin ang buong military ng Amerika. Ang epekto nito, ramdam na hindi lamang sa dalawang bansa, kundi sa buong mundo. Bilang tugon sa tinatawag na Liberation Day reciprocal tariffs na ipinatupad ni Trump, ay gumanti ang China sa pamamagitan ng paghihigpit sa pag-export ng 7 uri ng rare earth minerals. Idinagdag pa nila rito ang mga critical minerals tulad ng gallium, germanium at antimony na una na nilang ipinagbawal ipadala sa Estados Unidos. Baka hindi pamilyar sa marami ang mga mineral na ito, pero sila ang bumubuo sa halos lahat ng makabagong teknolohiya na ginagamit ng Amerika. At ang masaklap pa, halos 100% ng pagmimina at pagproseso ng mga mineral na ito ay hawak at kontrolado ng China. At kapag nawala ang supply ng mga mineral na ito, ay malalagay sa panganib ang kakayahan ng military ng Amerika. Hindi lang sila magiging mahina sa depensa, kundi magiging vulnerable ang buong bansa. Kaya ngayon mahalagang unawain kung paano ginagamit ng China ang mga mineral na ito para idiin ng Estados Unidos. Samantala sa simula pa lang ay malinaw na napakahalaga ng mga rare earth minerals. Binubuo sila ng 17 elements na hindi madaling makuha o maproseso. Kabilang sa mga ipinagbawal ng China ang dysprosium, terbium, yttrium, lutetium, scandium, samarium at gadolinium. Kahit hindi sila ganun kabihira sa kalikasan, ay napakahirap at napakamahal ng proseso ng pagkuha at pagpino sa kanila. Dahil dito ay nagkaroon ng malaking kapangyarihan ng China. Kapag nagpatupad sila ng pagbabawal o paghihigpit, ay nagkakaroon ito ng matinding epekto sa halos lahat ng industriya sa buong mundo. Gayun din naman sa bahagi ng Estados Unidos, lalo na sa military, ay nagsimula ng mag-alala ang Pentagon. Bakit? Dahil ang mga rare earth minerals ang nagpapagana sa mga sistemang nagbibigay ng pambansang seguridad. Halimbawa, ang dysprosium at terbium ay ginagamit sa paggawa ng mga rare earth magnets na may napakataas na tibay kahit pa mainit ang paligid. Ang mga magnet na ito ay mahalaga sa missile guidance systems na tumutulong para matiyak na ang mga armas ay tumatama sa tamang target kahit sa mahirap na kalagayan. Makikita rin ang mga magnet na ito sa mga drone at sa mga makabagong fighter jets gaya ng F-35. Alam mo ba? Ang F-35 ay gumagamit ng daan-daang pounds ng rare earth elements na nagpapagana sa radar, engines at stealth technology nito. At kapag nawala ang dysprosium at terbium,
ay babagsak ang performance ng mga sistemang ito sa mga kritikal na operasyon. Ang yttrium naman ay ginagamit sa paggawa ng mga laser na nakakatulong sa targeting systems para maging mas eksakto ang mga pag-atake mula sa malayo. Isa rin itong susi para sa infrared optics na kailangan sa night vision goggles at thermal imaging devices. Kapag nawala ang yttrium, ay mawawala rin ang kakayahan ng military na magsagawa ng mga operasyon sa gabi o sa panahon na mahirap makita ang paligid. Ang scandium naman ay ginagamit para mapatatag at mapagaan ang aluminum alloys na ginagamit sa paggawa ng mga military aircraft. Pinapaganda nito ang bilis, maneuverability at nakakatulong din para hindi agad maubos ang fuel ng mga eroplano. Kahit ang lutetium na bihirang pag-usapan ay mahalaga rin. Ginagamit ito bilang radiation shield at sa mga advanced X-ray detectors na bahagi ng nuclear submarines at reactors. Ang samarium at gadolinium ay may kanya-kanya ring papel. Ang samarium ay ginagamit sa paggawa ng magnets na hindi basta-basta kinakalawang o nadedemagnetize. Kaya perfect ito para sa mga electronic warfare systems na kayang manggulo sa komunikasyon at radar ng kalaban. Ang gadolinium naman ay mahalaga sa sonar systems ng mga submarines na tumutulong sa pagdetect ng mga barko ng kaaway at sa ligtas na paglalayag sa ilalim ng dagat. Bukod sa mga rare earth minerals, ang antimony ay isa ring napakahalagang metal sa industriya ng depensa. Kailangan ito para sa paggawa ng bala, missile guidance systems at maging sa mga nuclear weapons. Sa kasamaang palad, kontrolado rin ng China at Russia ang halos lahat ng supply nito. Sa Amerika, halos wala ng produksyon ng antimony. Dahil sa pagbabawal ng China, ay umakyat na ang presyo ng antimony sa halos $60,000 bawat tonelada. Ayon sa Pentagon, may natitira na lang silang 17 araw ng stock kaya ngayon ay nagmamadali silang humanap ng alternative supply. Ngunit kahit hindi kabilang sa rare earth minerals, ang gallium at germanium ay kasing halaga rin. Ang gallium ay ginagamit sa paggawa ng semiconductors na nagsisilbing utak ng lahat ng makabagong teknolohiya, mula radar systems, satellite communications, hanggang sa mga kagamitan para sa secure na pag-encrypt ng mga impormasyon. Habang ang germanium ay kasabay ng gallium sa paggawa ng fiber optics at infrared sensors na mahalaga sa surveillance at targeting. Dagdag pa rito, hindi rin matatawaran ang papel ng tungsten. Kaya nitong tiisin ang matinding init at lakas, kaya ito ang ginagamit para sa armor-piercing ammunition at missile casings. Dahil dito ay sigurado ang tibay at bisa ng mga armas kahit sa gitna ng matinding labanan. Subalit ang pinakamasaklap dito, halos wala ni isa sa mga mineral na ito ang kayang palitan ng ibang sangkap. May kanya-kanya silang natatanging katangian na hindi pwedeng basta palitan. Halimbawa, ang heat resistance ng dysprosium at ang sonar enhancing power ng gadolinium. Kaya ang sobrang pagdepende ng Amerika sa China para sa mga mineral na ito ay nagbubukas ng napakalaking kahinaan sa kanilang depensa at teknolohiya. Kung kaya't ang nangyayari ngayon ay hindi lang simpleng usapin ng ekonomiya. Ang desisyon ng Beijing na magpatupad ng export restrictions ay bahagi ng isang mas malawak na strategy kaugnay ng lumalalang tensyon sa geopolitics. Sa pamamagitan ng paghihigpit sa supply ng mga mahahalagang mineral ay maaring maantala ang produksyon ng mga critical military technology sa Amerika, mapataas ang gastos at mahirapan silang makahanap ng ibang supplier. Ito ay isang napakalaking problema hindi lang para sa kasalukuyang kagamitan kundi pati na rin sa mga susunod na henerasyon ng teknolohiya gaya ng hypersonic missiles, autonomous drones at advanced cybersecurity tools. Kapag naputol ang supply chains ay may malaking posibilidad na mahuli ang Amerika sa usapin ng military innovation at baka ang kalamangan sa teknolohiya ay mapunta pa sa kamay ng mga kalaban. At ang pinakamatindi pa rito ay hindi lang ang military ang apektado. Pati ang pang-araw-araw na buhay ng karaniwang tao ay madadamay. Ang mga bagay na ginagamit natin araw-araw tulad ng telepono, laptops, electric cars at kahit mga refrigerator ay nangangailangan din ng mga mineral na ito. Halimbawa, ang gallium at germanium ay mahalaga sa paggawa ng computer chips na ginagamit sa halos lahat ng gadgets. Dahil sa kakulangan ng supply ay tumataas ang presyo ng mga produktong ito. Kung bibili ka ng bagong telepono o laptop, ay malamang mas mahal na ito ngayon. Isipin mo baka kailangan mong magdagdag ng $100 para sa bagong telepono o $200 para sa bagong laptop. At ang nakakatakot pa, baka ito pa lang ang simula. Kung iisipin natin, hindi lang ang military ng Amerika ang nakararamdam ng epekto ng kasalukuyang alitan sa pagitan ng China at Estados Unidos. Sa totoo lang, pati na ang industriya ng sasakyan,
lalo na ang mga gumagawa ng electric vehicles ay unti-unti nang nabibigatan dahil sa mga problemang dulot ng pagtaas ng presyo ng mga importanteng materials na ginagamit sa paggawa ng battery. Ang mga bateryang ito ay sobrang umaasa sa mga sangkap tulad ng graphite at antimony at sa napakatagal na panahon ang China ang naging pangunahing supplier ng mga ito para sa buong mundo. Halimbawa, kung titignan natin ang isang kilalang modelo ng electric truck na ginagawa sa Amerika, nangangailangan ito ng napakalaking dami ng graphite para lang makumpleto ang bawat battery na nagpapatakbo sa sasakyan. Ngunit dahil pinatinding muli ng China ang mga patakaran sa pag-export at pinatindi pa ang mga regulations, ay bigla namang nagsitaasan ang presyo ng mga materials. Dahil dito ang presyo ng antimony ay lumobo ng halos 200%. Sa madaling sabi, ang mga electric vehicle ngayon ay maaaring tumaas pa ang presyo ng hanggang $5,000. Kaya kung ikaw ay isa sa mga taong umaasa na makakabili ng mas environment-friendly na sasakyan, mukhang mapapalayo pa ang pag-asang iyon dahil sa napakataas na gastos. At kung susuriin pa natin sa mas malawak na pananaw, kung magpapatuloy pa ang ganitong sitwasyon at mukhang magtatagal pa nga ito, ang kakulangan sa magnets na ginagamit sa paggawa ng electric vehicles ay maaaring magdulot ng paghinto ng halos 80% ng kabuuang produksyon ng mga sasakyang ito sa buong mundo sa loob lang ng 6 na buwan. Tinaya ng mga eksperto na maaaring hindi maiproduce ang tinatayang 5,600,000 na sasakyan at ang mawawalang kita sa mga kumpanya ay aabot sa halos $150 billion kasama na ang buwis na sanay mapupunta sa gobyerno. Samantala, hindi lang ang mga purong electric vehicles ang maaapektuhan. Pati ang mga hybrid vehicle na gumagamit ng lantanum para sa kanilang nickel metal hydride batteries ay posibleng maantala rin ang production. Ang ganitong mga problema ay hindi lamang banta sa industriya ng paggawa ng sasakyan, kundi pati na rin sa mga layunin ng buong mundo na bawasan ang paggamit ng fossil fuels at maabot ang mga climate goals na matagal nang pinapangarap. At kung pag-uusapan pa natin ang graphite, mas lalo pa itong nagiging mahalaga. Isa ito sa pinaka-importanting bahagi ng paggawa ng mga battery, lalo na para sa anodes ng lithium-ion batteries, na siyang puso ng lumalawak na industriya ng electric vehicles. Ayon sa mga pagsusuri, ang demand para sa graphite sa Estados Unidos ay inaasahang tataas ng higit sa 600%. Ngunit kapag naputol ang supply chain, ay siguradong magkakaroon ng matinding pagkaantala sa produksyon at sobrang pagtaas ng gastos, hindi lang para sa mga sasakyan kundi pati na rin sa iba pang bahagi ng teknolohiya. At hindi lang presyo ang nagiging problema. Dahil sa pagbabawal ng China, ay bumabagal na rin ang buong proseso ng manufacturing. Ang mga materials tulad ng synthetic diamonds na ginagamit sa precision cutting tools na mahalaga sa paggawa ng sasakyan at iba pang produkto ay naapektuhan din. Halimbawa, may mga kumpanya ng sasakyan sa Amerika na umaasa sa mga tools na ito sa kanilang production line. Kapag natagalan ang pagdating ng mga materials, ay babagal ang paggawa. Kaya kukonti ang magagawa nilang sasakyan at mas hahaba ang paghihintay ng mga mamimili. Kaugnay din nito, maraming kumpanya gaya ng General Motors na may malalaking plano para sa paggawa ng electric vehicles ang maaaring hindi matupad ang kanilang mga target dahil sa mga pagkaantala. Dahil sa lahat ng nangyayaring ito, ang epekto ay hindi lang nararamdaman ng malalaking kumpanya kundi umaabot na rin sa mga trabaho ng ordinaryong tao. Libo-libong manggagawa ang nalalagay sa panganib na mawalan ng kabuhayan. Sa Silicon Valley ay tinatayang nasa 500,000 tech workers ang nakadepende sa tuloy-tuloy na supply ng computer chips. Kung magtatagal pa ang kakulangan ng mga materials, ay maaaring magbawas ng libo-libong empleyado ang mga kumpanya. Sa industriya naman ng sasakyan, ang mga planta sa Detroit at iba pang lugar na sumusuporta sa mga manggagawa ay posibleng magbawas ng shifts o magtanggal ng mga tauhan kung babagal ang produksyon. Pati ang mga empleyado sa mga tindahan ng electronics ay maaring maapektuhan kung tataas ang presyo ng mga produkto at babagal ang bentahan. Sa madaling sabi, hindi lang ito problema ng mga malalaking kumpanya o ng military. Ang epekto ay nararamdaman na rin ng mga ordinaryong mamamayan. Subalit kapag ang presyo ng mga pangunahing kagamitan gaya ng phones, laptops at electric cars ay tumaas, ay kaunti na lang ang matitira sa budget ng mga tao para sa iba pang gastusin. Maging ang maliliit na negosyo tulad ng coffee shop o car dealership ay makakaranas din ng pagbagal ng benta. At hindi lang sa Amerika, maraming bansa rin sa buong mundo tulad ng Taiwan, South Korea at Japan ang nakararanas ng parehong problema.
Dagdag pa rito, isa pang malaking alalahanin ang pagbagal ng mga plano para sa renewable energy. Ang graphite at germanium ay sobrang mahalaga sa paggawa ng mga solar panels at wind turbines. Halimbawa, ang mga solar farm ay nangangailangan ng malaking dami ng graphite para makapag-imbak ng enerhiya. Ang mga wind turbine naman ay nangangailangan ng espesyal na battery na gawa sa mga mineral na ito upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente. At kung mawawala ang mga materials, ay siguradong babagal ang paglipat natin mula sa fossil fuels papunta sa clean energy. Mahihirapan ang mga bansa na maabot ang kanilang mga climate targets. Para magbigay ng ideya kung gaano tayo kadependent sa rare earths mula sa China, ang isang typical na 3 megawatt wind turbine ay nangangailangan ng 2 toneladang rare earths. Plano ng Estados Unidos na makapagpatayo ng 30 gigawatt ng offshore wind farms bago sumapit ang taon ng 2030. Ngunit kung magpapatuloy ang kakulangan sa magnets, kalahati ng mga proyektong ito ay maaaring maantala. Pati ang maintenance ng mga lumang turbines sa mga lugar tulad ng Texas ay apektado. Ang mga replacement parts ay maaaring abutin pa ng taon bago dumating. Pati ang paggawa ng mga solar panel na umaasa sa terbium at europium para sa photovoltaic cells ay bumabagal din. Kung titignan natin ang kabuuan, makikita natin na sobrang komplikado na ng sitwasyon. Malinaw na sa ngayon ang China ang may hawak ng napakaraming baraha. Maaaring iniisip ng ilan na biglaan lang ang lahat ng ito. Pero kung babalikan natin ang nakaraan, matagal nang nagsimula ang tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos. Hindi lang ito simpleng usapin ng negosyo, kundi isang malalim na tunggalian na sumasaklaw sa kalakalan, teknolohiya at kontrol sa mga importanteng resources. Matagal nang nagpatupad ang Estados Unidos ng mga taripa sa napakaraming produkto mula sa China. Ayon sa Amerika, ginawa nila ito dahil sa umano'y hindi pantay na kalakaran, imbalance sa trade at pagnanakaw ng intellectual property. Layunin ng mga taripang ito na paliitin ang trade deficit at protektahan ang mga domestic industry laban sa sinasabi nilang mapagsamantalang taktika. Dahil dito ay nagsimula ang isang trade war na nagdulot ng pagkalito sa pandaigdigang merkado. Siyempre, hindi nagpaiwan ang China. Gumanti sila sa pamamagitan ng pagpataw ng sarili nilang mga taripa sa mga American products, lalo na sa mga sektor tulad ng agrikultura. Bukod dito, pinahirapan din nila ang operasyon ng mga American companies sa loob ng kanilang bansa. Ang buong sitwasyon ay naging parang isang chess match kung saan parehong panig ay ayaw umatras. Ngunit hindi pa dito nagtapos ang alitan. Nagpatupad din ng Amerika ng pagbabawal sa mahigit 140 na Chinese company sa mga bansang Japan, South Korea at Singapore upang hindi sila makakuha ng advanced semiconductors at iba pang teknolohiya. Ayon sa Estados Unidos, ginawa nila ito para sa national security. Ayaw nilang magamit ng China ang mga teknolohiyang ito sa paggawa ng sariling mga defense system o para makalamang sa innovation. Ang ilang Chinese company tulad ng Huawei ay inilista pa bilang blacklisted at pinutol ang kanilang access sa American markets at suppliers. Ayon kay Jake Sullivan, ang US National Security Advisor, ang Estados Unidos ay gumawa ng mahahalagang hakbang para protektahan ang aming teknolohiya mula sa paggamit ng aming mga kalaban sa paraang maglalagay sa panganib sa aming pambansang seguridad. Patuloy kaming makikipagtulungan sa mga kaalyado at partners para agresibong protektahan ang aming mga world-leading technologies. Sa kabilang banda, mula sa pananaw ng China, ang mga hakbang ng Estados Unidos ay isang malinaw na pagtatangka para hadlangan ang kanilang pag-unlad. Naniniwala sila na ang ginagawa nilang pag-invest sa teknolohiya at pagpino ng rare earths ay sumusunod naman sa mga international standards. Para sa kanila, ang mga patakaran ng Amerika ay hindi patas at isa lamang uri ng protectionism. Ayon pa kay Lin Jian, ang tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, marinaming tinututulan ang pinalawak na konsepto ng national security ng US, ang pang-aabuso sa export control measures at ang illegal na unilateral sanctions laban sa mga kumpanyang Chinese. Maging ang China Association of Automobile Manufacturers ay nagreklamo rin. Sinasabing nilalabag ng Amerika ang mga prinsipyo ng patas na kompetisyon. At ngayon ay tumugon na si President Xi Jinping. Sa halip na umatras, ay gumawa siya ng matapang na hakbang gamit ang rare earth ban. Para sa China, kung kayang pigilan ng Estados Unidos ang access sa semiconductors at inilista pa ang ilang kumpanya sa blacklist, bakit hindi nila pwedeng gamitin ng kalamangan nila pagdating sa rare earths? Para sa Beijing, hindi lang ito tungkol sa mga mineral.
Isa itong malinaw na mensahe na nagsasabing may pangil din kami at kaya naming magdikta ng laban kung saan kami ang may kontrol. Sa panahon ngayon, ang mga mineral tulad ng dysprosium at gallium ay kasing halaga na ng langis at gas sa larangan ng geopolitics. Kung iisipin nating mabuti, sa dami ng mga problemang hinaharap ngayon ng kalakalan sa pagitan ng Amerika at China, ay hindi may kakaila na isa sa pinakamabigat ay ang matataas na taripa na hanggang ngayon ay hindi pa rin naaayos. Sa panig ng Amerika ay nananatiling may buwis sa mga produkto mula sa China na ang kabuuang halaga ay umaabot sa daan-daang bilyong dolyar. Kasama rito ang mga gamit na pang-industriya at maging ang mga gamit na ginagamit ng mga karaniwang mamimili gaya ng electronics. Sa kasalukuyan, ang ipinapataw na taripa ay nasa 24%. Kung iisipin, napakalaki nito at talagang nagpapataas ng presyo sa halos lahat ng bagay na may kaugnayan sa kalakalan ng dalawang bansa. At kung ang Amerika ay may ipinataw na taripa, hindi rin nagpahuli ang China. Gumanti rin sila. Naglagay sila ng sarili nilang mga buwis sa mga produktong nagmumula sa Amerika. Kabilang dito ang mga agricultural products, energy exports at marami pang iba. Dahil sa mga hakbang na ito mula sa parehong panig, ang resulta ay lalo pang tumaas ang gastos ng mga negosyo sa Amerika at sa China. Bukod pa riyan, nagsimula ring lumaganap ang isang klima ng matinding kawalang katiyakan sa mundo ng negosyo at ekonomiya. Ang patuloy na sagutan sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo ay nagdulot ng malalawak na epekto na hindi lang nakaapekto sa kanila kundi naramdaman din ng buong mundo. Ang mga negosyo sa iba't ibang bahagi ng mundo ay napilitang harapin ang magulong kalagayan ng pagkantala sa supply chain, pagtaas ng gastos at pabago-bagong regulations na lalo pang nagpapahirap sa kanilang pagnenegosyo. Hindi lang iyon, pati ang mga bansa na umaasa sa Amerika para sa kanilang depensa o sa China para sa kanilang raw materials ay nadamay na rin. Napilitan silang pag-isipang mabuti kung paano nila babalansehin ang kanilang relasyon at mga alyansa. Kung tutuusin, ang tunggalian sa pagitan ng Amerika at China ay hindi lang basta palitan ng buwis o produkto. Isa itong mataas na pusta kung saan parehong ayaw umatras ng dalawang panig. At kung pagmamasdan natin ang mga pangyayari, mukhang hindi pa ito matatapos. Sa halip tila lalo pa itong titindi habang parehong pinoprotektahan ng bawat bansa ang kanilang interes at nagsusumikap na manguna sa mga industriya na inaasahang magiging mahalaga sa hinaharap. At sa puntong ito, malinaw na ang tanong na dapat nating pag-isipan. Bakit nga ba ang China ang siyang nagdidikta ng presyo at kondisyon pagdating sa isang napakahalagang produkto? Paano nila nakuha ang monopolyo? Ang totoo, hindi basta sinuwerte ang China sa pagkakaroon nila ng pamamayani sa rare earth minerals. Ang kanilang tagumpay ay bunga ng matagal na pagpaplano, malalaking puhunan, at ilang natatanging pangyayari na kanilang sinamantala. Bagamat tinatawag na rare earth, ang mga mineral na ito ay hindi naman talaga sobrang bihira sa mundo. Marami sila sa ilalim ng lupa. Pero ang tunay na problema ay ang hirap, mahal, at nakakasirang epekto sa kalikasan ng pagmimina at pagpino sa kanila. Habang ang ibang bansa ay nag-alinlangan dahil sa mga problemang ito, nakita ng China ang isang napakalaking opportunity. Hindi sila nagdalawang isip. Noon pang dekada 70 ay nagsimula ng mag-invest ng malaki ang China sa pagmimina at pagpino ng rare earth minerals. Naunawaan ng gobyerno ng China kung gaano kahalaga ang mga mineral na ito sa mga industriya ng hinaharap tulad ng electronics, renewable energy at depensa. Habang ang ibang bansa tulad ng Amerika ay umatras dahil sa mga alalahanin sa kalikasan at pabago-bagong takbo ng merkado, hindi tumigil ang China. Nagpatuloy sila sa pagbuo ng kanilang industriya. Ang ginawa ng China ay hindi basta simpleng negosyo. Isa itong strategy na sinadyang buuin. Tinulungan ng gobyerno ng China ang kanilang mga kumpanya upang mapababa ang presyo ng mga produkto. Nagbigay sila ng subsidies at pinagaan pa ang mga batas ukol sa kalikasan.